So, ito ma'am yung sumbong ninyo dito is parang ninakaw po yung identity ninyo. So, pumunta kayo ng PSA para kumuha sa ng Senomar. Opo, dahil magpapakasal po kami mag-asawa ng December netong last year po. And then, nung kumuha, may lumabas na kasal po kayo. Kasal na po ako. At saka, hindi nyo to kilala kung sino yung kinasalan yung lalaki. Hindi po. May idea ka po ba ma'am kung sino kaya nagnakaw ng identity nyo? Bali po, sinearch po namin yung lalaki sa Facebook po. Okay. Ang lumabas po yung yung mga picture po ng babae. Nung una po, hindi ko po siya makilala, gawa ng mataba po siya. Okay. Tapos po, nung in-stock po namin yung Facebook po ng lalaki, lumabas po yung picture na dati po siyang ka-live-in ng pinsan ko. Okay. Bali, 2007 po silang nagsama ng pinsan ko eh. Tapos po, nung nakita ko na po yung PSA nila na yung sa marriage po, Oo. inalam po namin yung address. Pinuntahan po namin agad ng asawa ko. Yung kinakasama ko po talaga na tinrace po namin kung saan lugar yon. Okay. Tapos nagkita po kami sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna po. Okay. So ngayon ma'am na-confirm nyo, ano po ba yung totoong pangalan nitong nagnakaw po ng inyong identity? Ano po, Yeli Reganado po. Sa kanilang marriage certificate, ginamit niyang pangalan, hindi Yelin Regalado, Hindi kundi po. pangalan Pangalan niyo ko po. Pati married to kung sino man yung pangalan ng kanyang Opo. husband. Nakumpronta niyo siya. Opo. Ito yung picture nga nagkumprontanay kayo. Ito po yung lalaki na kinakasama ngayon ni Aileen. Dito Aileen. daw po kasal si Ma'am Isabel. Okay. Dyan po. So, Opo. dahil dyan, nag-alaman. Opo. Ano po yung sinabi po ng kanyang husband? Wala pong alam yung lalaki na hindi po siya si Maria Isabel. Para sa batas po ma'am, no, regarding dito, so ano po yung pwedeng masampang kaso dito po sa nagnakaw po ng identity ninyo? So una po, syempre yung falsification of public documents. Kasi yung mga PSA, this is a public document. The fact naging falsify niya to nga nagkunwari siya nga siya si Maria Isabel Hernandez, Opo. na hindi naman pala automatic yan. So yung pagkukulong dyan, aabot yan ng 6 years. Ngayon, kung may mga ginawa pa siyang pagnakaw ng identity ninyo through ang cyber or mga online, no, mapapasok yan po sa computer-related identity theft, no? And mas mabigat po yung parusa doon, abot ng at least 12 years. And of course, may mga fine pa yan. Mahigit po 100,000 yon. And surely, no, kasi usually pag nagkuha ka ng mga, kung nagpumirma ka ng marriage certificate, usually nagsusworn ka eh. Ito is a sworn affidavit. That's perjury. No? Oh, so kung perjury yan, mas mabigat yan, 12 years yan. So basically, kung sabay-sabay yan, perjury, falsification of public documents, so mabigat talaga ang kaso laban dito kay Aileen Regalado. And of course, ma'am, since na abala kayo, Sobra po. kasi na-ready na po ba yung handa nyo sa kasal? Bali po, yun sa biyanan ko po, yun lang po, yun sa pagbili niya ng baboy, yung gayon. Kasi ayoko po ng ingrande. Gusto ko po Okay. simple lang. So basically, ma'am, ang preparation andyan na, yung mga bisita. Hindi pa naman po. Pero yung mga preparation na Opo. ano na. So of course, makakuha kayo ng moral damages dyan and actual damages. At the same time, exemplar damages kasi kailangan parusahan talaga to si Aileen Regalado kasi sa ginawa yung identity theft, nahabala kayo. Ma'am Aileen Regalado, magandang hapon po sa inyo. Ano po ma'am yung pumasok po sa inyong utak at saka bakit nyo ginamit yung identity ni Ma'am Maria Isabel Hernandez? Ginamit ko po yun sa Palawan dahil po yung nagkaroon po ako ng kalib-in doon. Ayun na nga. Pero ayun nga, ma'am, alam nga namin nga ginamit po. Pero bakit? Why? I mean, why not use your original name? Tapos, ma'am, ito pa yung mabigat, no? Kinasal kayo kay Philip. However, ginamit mo pa rin pangalan, peke pa rin, Maria Isabel Hernandez. Bakit hindi mo na lang ginamit yung totoong pangalan mo? Ano po yung reason mo dito? Yel, tinatanong ni attorney po kung bakit daw ginamit mo yung pangalan ni Maria Isabel. Yun ang Di ba alam tinatanong. mo naman? Di ba di ko nga maalala, di ko nga matandaan. Alam mo naman yun, di ba? Ano, hindi mo Ay, matanda? Ba't sabihin, bigla ka hindi lang nagka-amnesia girl ka na bigla? Nakalimutan mo na pangalan mo, nakalimutan mo din yung ano. Ayan o, happy-happy ka pa. Tapos alam peke naman pangalan. ni Philip, alam naman ni Philip yun at siya huwag magkikwento sa inyo eh. Sir, ikaw lang po sir magkwento. Mukhang makalimutin yata to si Aileen. Ano daw po kasi nung, ay minamalat pa ko eh. Sige po. Nung ano po, nung mga time na yun na nasa Palawan, pasla may kalibin po siya na si Mike Smith. Inukulit niya sa akin. Then, nag-rides daw po sila noon. Tapos, na-aksidente po siya. Then, pagising niya po, Nagka-amnesia. yung parang ganun po. Tapos, wala na po yung Mike Smith. Iba na po daw yung
yung nag-aalaga sa kanya. Nagpagaling ba, ganon. Para sa movie yan, Diyos ko, totoo pala may amnesia. Oh. So, na-aksidente daw sila, sir, nung Mike Smith. Oo. Kaya, pagkagising niya, Aileen Regalado na ang pangalan niya. Oo, yun daw yung unang niyang nakita sa maleta niya. Na, Yung pangalan. mga document. Naging Maria Naging Isabel na siya Maria bigla? Isabel na siya. Okay. Ma'am Aileen, kilala niyo ba yung totoong pangalan ng nanay niyo? Hindi po. O, saan ka bang hospital ba na-admit ba tsaka bigla pag-isip mo na amnesia ka and then yung nakita mo sa kadaming pangalan doon, yung maleta talaga nakita mo Maria Isabel Hernandez. Saan bang hospital na-admit nun? May Ko na po proheba alam ka yung po ba ma'am? May name ebidensya ka po ba na nagsabi yung medical record mo nga may amnesia ka, nga na-diagnose ka with amnesia? Meron po ba? Wala pong ganun. Exactly, meaning hindi ka na-diagnose sa amnesia, nag-amnesia-amnesyahan ka lang. Anyway, ma'am, alam Hindi niyo naman ano po kaya ganon. itong background ma'am ni Aileen? Ma'am, bakit kaya ginamit niya yung pangalan mo? May idea ka po ba? Nakausap ko po yung nanay niya. Nung nalaman ko po na siya na yan, Oo. na di pinuntahan po namin yung nanay niya sa Pasita. Okay. Gawa ng yung pinsan ko po na nakalibin niya ay magkakilala po. Okay. Di pinuntahan po namin. Ang sabi po ng ina, bakit? Anong dahilan niya? Bakit niya ginamit yung Okay. pangalan mo? Hindi naman siya kasal. Okay. Kasi matagal na po siyang hindi nakikita ng nanay niya. 22 years na po eh. Okay. Kaya- So, ano po yung sabi, ma'am? Ano po yung sinasabi about sa trabaho, ma'am? Saan po ba siya nagtatrabaho dati? Sa Palawan po. Ano po yung trabaho niya doon? Ang sabi po sa akin ng pinsan ko sa bar. Okay. So, sa bar trabaho tapos, ginagamit niya pangalan niyo. Yun nga po eh. Kasi antimano, alam niya sa sarili niya na hindi po siya yon. Okay. Kasi gamit niya na po yung pangalan ko eh. Ang Okay. tagal po. Okay. Kasi magkakilala po kami ay 2006 or 2007 po. Tapos, ang sabi ng pinsan ko, te, na ibalik ba sa'yo? Sabi ko, hindi nga na ibalik sa akin. Di ibig sabihin po, ginamit niya po yung aking NSO. Dapat po ako'y kasama niya. Asa nag-apply nga mag-work sa bar? Opo, nung nalaman po ng nanay ko na gano'n ang trabaho, sabi, hindi kita papayagan. Tapos tinanong ko po siya na yung requirements ko. Ngayon po, hindi niya na ako kilala. Okay, so doon pa lang pala nagnakaw siya inyong identity. Okay. Ma'am Emily, magandang hapon po sa inyo. Ano kaya ma'am yung motibo dito ni Ma'am Aileen Regalado? Bakit yan ninakaw yung identity ni Ma'am Maria Isabel? Matagal na pong nawala sa akin yan. Mula noong namatay ang asawa ko, 2005. Okay. 2007, paalis-alis ng bahay yan na hindi na nauwi. Ngayon, ano ba ang ano yan? Wala akong alam. Ako nga, para akong nalulukan noon. Hindi ko malaman kung saan ko siya hanapin eh. Magsalita ka, anak. Grabe, hirap. Hindi ko naman alam sasabihin ko eh. Ayaw niyo maniwala na hindi ko kayo maalala. Paano pa ako magsasalita? Anak, walang imposible sa Panginoon. Tumawag ka sa Kanya para ibalik yung talagang normal mong pag-iisip. Dahil alam ko, ginagamit ka ng kalaban, ginagamit ka ng diablo para magkaroon tayo ng problema. Malaya kang lumapit sa akin ulit. Tatanggapin kita. Wala ka nang marinig sa akin. Unuuntog ko na yung ulo ko, maalala ko lang kayo. Hindi ko kayo maalala lahat. Hindi mo Nagagalit talaga kayo ako sa akin. naalala? Pinipilit ko nga sa sarili ko eh, na sana maging okay na yung isipan ko eh. Ang willing ka po ba, Ma'am Aileen, nga magpa-check, no? Willing naman matutulong yung program po ni Sen Rafi para ipa-check ka sa mental condition mo. And we can coordinate din po sa inyong nanay at saka sa inyo para po magkaharap kayo ang in person, no? We can set that, no, kasi since after 20 years, hindi kayo nagkita. So, willing naman kayo magtulong para po magtagpo kayo. Kung willing ka po, Ma'am Aileen. Willing naman po ako Willing ka? makipag-coordination eh. Ito po kasi is nagpakasal nang hindi alam ng babae. Sinurpresa niya. Okay. Doon po namin napagtanto na lahat is alibay na lang. Kasi, ang sabi po sa kanya, Oh. nung pag-uwi, galing trabaho, galing sa Cavite, ngayon lang din napagtanto na bakit dinanong siya nung babae na anong pangalan ng binigay mo doon. Oh, yun po. Inasikaso niya yung pagpapakasal. Okay. Pag-uwi niya, parang nag-propose pa. Parang ganun po yung dating. Oo. Kasi apat po silang magpapakasal, magpipinsan po ata. Oh. Nagulat yung babae na anong pangalan yung binigay mo doon. Hindi kasi eto, parang nagtaka na bakit ganun yung ano mo. Hanggang sa nag-ano si babae na baka pwede pa natin palitan yung pangalan. Syempre, mahal. Baka nabulag sa pagmamahal niya na hindi na niya inusisa nung gusto. Magandang hapon po, Police Captain. Ma'am, ang hingi lang po kami, ma'am, ng tulong, ma'am, no? Kasi si Ma'am Maria Isabel po, lalapit po, ma'am, sa PNP dyan. Ang hingi po sana ng tulong, ma'am, mga makasuhan to, ma'am, yung nagnakaw po ng kanyang identity.
na si Eileen Regalado. Yes, sir. No problem, sir. Puntahan natin kaunin natin, sir, ang complainant sa kaniyang tinitirahan dito sa Santo Tomas. Yes po, ma'am. Sige po. Sir Philip, so alam niyo na po, sir, yung totoong identity po ng asawa niyo. Hindi So, niyo ba, sir, inalam muna? Ano po ba sinabi niya na background ng pamilya niya? Sabi ko po, pagkada po siya, kinukulit ko po siya na sama mo naman ako sa mga, dalhin mo na ako sa mga magulang mo. Sinasabi niya may tamang oras para doon, laging ganun po. So, hindi niya dahilan talaga, sir. Ayaw yung talaga ipakilala. Para po mapakancel natin to yung sa Senomar nyo, no? Para ma-clear. Kasi syempre, wala po yung consent nyo. So, basically, void po yun. Opo. So, kailangan po may, magano tayo po, petition for cancellation of entry under po sa Rule 108 to ng Rules of Court. So, kailangan po ng lawyer dito para po i-file to yung petition po sa korte para po makancel na po yung Yun nga entry po. para po makatuloy po kasi yung kasal. And regarding po sa kaso, we coordinate po yung team namin, ipaschedule natin, punta po tayo dun sa PNP Opo. para isampan na yung kaso.